um, yung yung stress na bigay ng work na 'to, isa rin 'to siguro nakapagdulot sa akin ng hindi magagandang karamdaman. And through this, community, ayan nga, nung nalaman ko nga na meron tayong tinatawag na membership and yung 50% discount, talagang inano ko po siya na i-achieve po talaga na makuha yung 50% discount at maging supervisor kasi marami po talagang naibigay na benefit sa akin. First thing po is nagkaroon po ako ng freedom of time nung ako po ay nag-join sa community na 'to, na hindi ko nakukuha nung ako po ay nagwo-work sa hospital. And at the same time, nagkaroon ako ng personal development, self-growth din, ganyan, personal growth. And at the same time, yung relationship ko kay Lord mas tumibay po through this community. That's why I really, really love Herbalife in different aspects of life po. And then, yun nga po, enough with my story. Thank you. So, doon po tayo sa topic natin today na napakaganda po about how to hydrate fast and what liquids count as water intake. So this topic was made by Susan Bowerman, um, our Senior Director Worldwide Education and Training. So usually talaga no, pag tayo po ay mahilig po tayong mag-exercise or mahilig po tayong mag-running outside. Lalo na, di ba, Mike, tayo talaga naging ano na rin natin yan eh. Lalo na pag summer, no? Ang sarap talagang mag-walking, mag-jogging outside. Pero yun nga ngayon nga, nowadays na nga, no? Mas, ngayong mga 7 o'clock pa lang, maaraw na, matirik na ang araw kung sa tutuusin. And then, syempre nakakaramnas tayo ng pagka yung nauuhaw tayo. So, syempre kailangan nating i-rehydrate ang mga sarili natin. And of course, after a hard workout, you're losing fluid inside our body. So we need to replace them. Especially nga ngayon ng summer, 'di ba? Yung weather natin ngayon, talagang nag-a-accelerate siya or nagpapabilis palalo ng pagka-dehydrate ng katawan natin. So let's find a healthy and quick way to rehydrate so you stay on track with your health goals, 'di ba? So, ang tanong dito, yan, hindi ko makita yung aking cursor. Anyway, how much water should you drink per day? Yan, di ba? Alam na actually maraming nakakalimutan kung ilan talaga eh. Pero sabi nga dito, ano natin na ang water talaga is isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan natin sa katawan natin para mag-function siya properly. Kasi kailangan ito ng ating cells, tissue, organs sa ating katawan. And your age, yung size mo, yung gender, and yung physical activity natin are meron po siyang big role or factor na para tawag dito para mag-determine kung ilan bang water ang inumin natin. So hindi dahil um sinabing 8 glasses of water, pare-pares tayo, hindi po. Kasi sabi po dito, according sa Institute of Medicine from US, they recommended that daily fluid intake is about 11 cups for adult women and 15 cups naman for adult men. O, di ba? Ang alam lang natin, 8 to 10 glasses, kulang pa pala yun. Eh kung yung ginamit mo pang glass is yung teacup, mas kulang na naman. Pero isipin natin, no, pag narinig nyo na 11 cups, 15 cups, parang ang dami, no? Pero syempre, hindi lang naman yun yung tubig. In general term, na yung way of rehydration natin. So, hindi lang naman siya from the water. It will also needs come from um, other sources din. So, meron tayong mga few reasons dito bakit kailangan ba natin well-hydrated tayo. So, here are some reasons. So, water is needed for proper digestion and delivery of nutrients to your cells. So, parang yung liquid po, siya po yung parang transportation or siya yung bus papunta sa ating cells para makarating yung mga nutrients. Another one, it helps regulate your body temperature kapag tayo po ay nilalagnat, ganyan, may sakit tayo, nilalagnat tayo, mas kailangan po nating i-increase ang water kasi ito po yung magre-regulate sa katawan natin para bumalik sa normal temperature. Water acts as a shock absorber for the brain and spinal cord and it lubricates joints, organs, and tissues. Kapag tayo po ay nakakaramdam ng mga sakit-sakit sa kasukasuhan, guys, baka talagang kulang talaga kayo sa tubig. Kasi yun nga, sabi dito, shock absorber nga siya. Diba? And kapag tayo po ay nahihilo,
baka na kulang din po kayo sa tubig kasi nga yun nga, shock absorber din ng brain. Hindi enough yung tubig sa brain. Kaya yung brain natin, imbis na nakalutang, wala. Kasi hindi nga enough yung tubig sa katawan natin. Another one, water helps maintain healthy mucous membranes and is a key component of lymphatic fluid, thus supporting the health of your immune system. Lymphatic fluid kasi, siya po yung, ang big role po nito is para tayo po ay malakas ang immune system natin. So kapag ito po ay bagsak, ayan, asahan po natin na mabilis po tayong kapitan ng sakit. Kaya talagang super helpful po na well-hydrated po tayo. Another one, adequate water intake may even help you manage your weight. Ayan. Kaya nga diba, sabi sa inyo ng coach, araw-araw yan, take your water. Okay. And another question din sa atin, no? So, what liquids count as water intake? Does coffee or tea count? O, di ba? Sabi nga natin, about 70 to 80% ng fluid intake should be provided by beverages. So, at least half from it, yung 70 to 80 na yun, half from it is mainly water. Mainly water. With, and yung remaining na half nito or mga 20 to 30% should come from watery foods such as yung fruits and vegetables. And of course, karamihan din sa atin, kasi talagang marami sa atin, no, mahilig talaga sa mahilig talaga sa kape. Kahit na talagang ang iniit ng panahon, kape pa rin talaga yung ng mga tao. They are wondering if drinking caffeinated beverages such as coffee and tea count toward hydration goals or against them. But the good news, yan nga, sa mga mahilig sa kape, mahilig sa tea like me, yan, moderate amounts of caffeine will not deplete the water in your body. That's why I'm very thankful din kasi yung coffee natin, little amount lang ng caffeine yan. And you remember yung ating um, iced coffee, ayan, wala ding caffeine yan. Kaya nakakatuwa kasi may enjoy mo talaga yung Herbalife products. Pero, ito lang ko sinasabi ay sa mga customers ko, sa mga mahilig talaga sa mga kape na bumibili or yung mga nag-inquire sa akin about losing weight. Nakita ko talaga na mahilig sila sa mga coffee, mga iced coffee na galing sa mga fast food chain. Lagi pa rin nating i-watch out yung calories from the coffee na nabibili natin from this fast food chain. Kasi yung creamer, yung sugar, ang dami na talagang nakalagay dyan. So, isa ito sa magpapataas ng calories quickly. Kaya watch out po guys. And of course guys, kailangan din nating malaman kung ano ba yung signs and symptoms ng dehydration. Kasi if we are not properly hydrated, yung katawan natin mag-a-alarm yan. Ang unang alarm niyan, which is nararamdaman ko ngayon, ay lagi kang nauuhaw. So, inom po tayo, sorry. And then, nagda-dry ang mouth. So, pag nararanasan nyo yun yung mga first signs. And another one, kapag talagang napapansin mo na medyo talagang hindi ka nakakainom ng tubig, no? Ito yung mas late sign na to. So, yung dark urine, pag natingnan mo ng dark yellow, papunta na sa orange, o ma-alarm ka na kasi ibig sabihin dehydrated ka na. Constipated ka, yan. Bad breath. Totoo po to, yung bad breath. Kaya pag inom ka nga ng tubig, ganyan. Muscle fatigue, kasi di ba ang muscle nga natin, kailangan din yan ng fluid para makatulong siya na, tawag dito, hindi siya magkaroon ng muscle cramps. Yan. And headache. Yan. Isa to sa mga dietary body change natin kasi ibig sabihin, kulang na tayo sa water. And of course, by the time yung thirst mechanism mo is nagparamdam na sa'yo, you're already fairly dehydrated na. So, it is important na kailangan talaga nakamonitor ka or talagang umiinom ka talaga ng enough na fluid intake during the day. And it's also critical din, guys, ang fluid intake sa mga infants, sa mga babies, sa small children, na magkaroon sila ng enough, they are well hydrated. So, ngayon nga talagang summer, no, I make sure talaga na may alo yung tubig ng baby ko kasi minsan talaga, mahilig naman siya sa water, pero iba talaga pag nilalagyan mo ng alo, mas nai-enjoy nila. Mas nai-enjoy talaga nila. Kaya hindi ako nag-worry sa water intake niya dahil
meron tayong herbal aloe concentrate. Sorry guys. And sabi nga nito, a recent meta-analysis indicated that children globally are not consuming enough water to be adequately hydrated. So may mga kids dyan, please guys, tulungan nyo sila. Kasi hindi pa sila aware. So kung yung mahirap magpainom ng tubig sa mga bata, lagyan nyo po ng aloe. Sobrang makakatulong po yan sa kanila. And dehydration can result also from simply not drinking enough fluids during the day, but other circumstances can also contribute. If you are having a diarrhea or you are vomiting, yan yung mga another cause ng dehydration. Oh, sorry. If you are also having a fever, ayan, you need an extra fluid. So yung 11 to 15 cups, dagdagan nyo yun kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. And also, when you're exercising, yan, di ba? It's important also to keep your fluid intake up. Not only during the activity, but also after. Guys, kasi kailangan talaga kasi nag-loss tayo ng more fluids during exercise. So, kailangan talaga i-replace natin yon. So, ayan nga, sabi dito, for every pound na nalulus natin, you need to drink about 2 to 3 cups of liquid to replace the fluid loss. Kasi hindi natin alam, baka kaya ka nag-lose weight is yung palang tubig ang nawala sa'yo. Another one na question ng karamihan. Are sports drink and electrolyte drinks good for you? Ayan. If you are working out intensely for longer than 30 minutes, ayan, in a hot or humid environment, parang ganitong weather, you may need to supply your body with more than just a plain water. Pero kailangan mo rin talagang uminom ng sports drink or electrolyte drinks. Kasi syempre kapag tayo pinagpapawisan, ang natatanggal yan, hindi lang water, pati rin po yung mga important minerals such as sodium, chloride, and potassium na kailangang i-replace. So these body salts, often called the electrolytes, participate in many body processes, especially yung proper functioning ng nerves natin, muscles and heart, and ang brain natin. So malaking tulong ang electrolytes sa katawan natin. So electrolytes can be replaced with specially designed sports drink that provide fluid and the right balance of electrolytes that have been lost through perspiration. And also, you can even provide carbohydrates which can be a source of energy during exercise. So, may share ko dito talaga yung aloe and tea natin. Talagang merong yan. I-check niyo yung label niya sa likod. Meron niya yung mga electrolytes nila, lalo na yung aloe. Kaya gusto ko siya pinapainom sa mga bata pag pinagpapawisan sila. Yung shake natin, guys. Kaya nga, di ba, meron tayong before exercise na shake and after exercise na shake. Kasi this will all provide yung nutrients and minerals na kailangan natin. And meron tayo nung tawag dito yung Herbalife 24 na rebuild. Naku, napaka-helpful yan para i-replace talaga yung mga electrolyte na natatanggal sa katawan natin during exercise. And meron din akong meron yung shinare si Susan Bowerman, how to hydrate quickly. So these are creative ways to up your fluid intake. So sabi nga natin, we should drink water but we don't always set ourselves up for success. Alam natin, kailangan natin ng tubig pero minsan talaga nakakalimutan natin eh. Siguro hindi ko alam kung dahil ba sa attitude din natin toward dun sa goals natin. So ito yung mga shinare niyang tips. So number 1, start your day with a big glass of water before your coffee or tea. Ito pong tubig na before ko lagyan ng shake to, inom muna ako ng tubig nito. Isang warm water nito. And then aloe and tea, and then lastly yung shake ko. So ano na to, mga 600 ml na to. So umaga pa lang no, nakailan na akong ml of water. Another one, ayan nga po, review the situation at work. Or kung nasan kayo ngayon, if you tend to spend a lot of time at your desk, kung nasa lang ba kayo, nasa desk lang ba kayo, may mga ginagawa kayong activities dyan, maglagay kayo ng pitcher or yung water bottle nyo na 1 litro para lang magpa-remind sa inyo na, oops, wait lang, ang konti pa lang pala nang nainom ko. So, para nakikita nyo na malapit lang sa inyo, reachable lang siya. And of course, sabi nga nito, if you're on your feet on the field naman,
Yan. Make sure you have convenient access or bring a water bottle with you. Kaya nga, laging pinapariman yan sa atin ng mga coaches natin. Kapag lumalabas tayo, magdala kayo ng water bottle nyo. Yan yung mga handy water bottle. Pero ako talaga gusto ko talaga yung 1 liter kung Herbalife. Buti na lang may hawakan yun. Diyos ko. And then, excuse me, set a timer or use an app on your smartphone or smartwatch that can help remind you to drink more water as you go about your day. Kaya nga ngayon, di ba, yung mga, meron tayong mga apps ngayon na magpaparemind sa atin. Or kahit simpleng alarm clock lang. Mag-alarm kayo every hour. Ako every hour talaga. Para i-remind na ako na uminom ng uminom. Pero sa ng panahon ngayon, nag-a-alarm na yung pawis. Pag pinagpapawisan ka na, yun na yung alarm mo na kailangan mo nang uminom ulit ng tubig. And of course, make it interesting. Add in citrus, herbs, fruit, or a splash of juice to ramp up the taste. Go for a bubbly and sweetened option. Have some tea with lemon. Keep a pitcher in the fridge for a nice icy glass on a warm day. Ako po talaga yung aloe mandarin and tea na apple chamomile. Grabe ang sarap. Talagang nasalagyan mo siya ng malamig na tubig. Talagang may enjoy mo talaga. At hindi ka magigilty kasi 0 calorie talaga siya. And wala siyang sugar at all. Excuse me. Another one, include more watery fruits in your diet. All fruits and veggies are good, but especially melons, leafy greens, vegetable, and cucumber. So sa amin talaga every meal, meron talagang fruits na kasama dapat yan. Nag-i-stock talaga ako. To find a way kung paano ka makaka-stock. Kung hindi mo kayang mag-stock ng freshly fruits na every day, mag-try kang bumili ng minsanan and then ilagay mo siya sa freezer. And then if you want to have a shake, ayan, i-shake mo lang siya para makadagdag din sa makadagdag din sa fluid intake natin. Another one, consider having soup before meals. They can help hydrate you and make your meal more filling. Karamihan ngayon ng pagkain namin puro may sabaw. Kasi talagang kailangan ng katawan natin. At the same time, yung sabaw na yun kasi may electrolytes din yun because of the salt na nilalagay din natin. So guys, sabi nga natin, live your best life. Kailangan nating start now, di ba? So keeping yourself hydrated and rehydrating quickly after fluid loss can help your body maintain and perform the way you need it. So by that, I hope guys, marami po tayong natutunan. And back to you, Coach Jessie.